Thank you, James. You're really good at everything. Kahit kailan talaga hindi mo pa ako binigo. Ngumiti ako kay Don Gregory nang purihin niyang natapos kong trabaho para sa kanya. Hindi na bago sa akin ang papuri. Sanay na akong nakatatanggap ng papuri sa kanya sa tuwing may ipinagagawa siya at natatapos ko ng maayos. Bukod sa pagiging bodyguard ay personal niya akong assistant. May ilang pinapatrabaho siyang labas na sa trabaho ko at hindi ko pa siya binigo. I was known for making anything possible, having connections all over town and anywhere you can imagine. May kailangan pa po ba kayo, Don Gregory? Magalang na tanong ko at yumuko. Umiling siya't ngumiti. Your job well done, James. Pero bago ka umalis, may gusto akong sabihin sa'yo. Alam kong hindi na ako magtatagal. May taning na ang buhay ko. Sa pag-alis ko dito sa mundo, gusto kong manatili ka pa rin sa paglilingkod dito sa pamilya ko. Gusto kong maging personal kang bodyguard ng anak kong si Ellie. I want you to work for her and take care of her. Ikaw lang ang tanging lalaking pinagkakatiwalaan ko sa anak ko. Oras na umalis na ako. Alam ko nga alagaan at iingatan mo siya, James. Matatapos lang ang trabaho mo sa kanya. Sa oras na ikasal na siya. Wag na wag mong alisin ang mga mata mo sa kanya. Tumango ako. Masyado akong tapat sa lahat ng ibinapagawa niya sa akin dahil malaking utang na loob ko sa taong to. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako sa mundong to. Utang na loob kong buhay ko sa kanya at handa na rin akong itaya ang buhay ko para sa kanya. At ngayon, para na rin sa nag-iisang anak niyang si Ellie. Hindi nagtagal ay tuluyan nang namaalam si Don Gregory. Natagpuan na lamang siya ng isa sa mga kasambahay sa kanyang silid na wala ng buhay. Ngayon ay matatahimik na siya at hindi na mahihirapan pa. Sa unang araw ng kanyang burol ay isa-isa nang nagdadatingan ng mga kamag-anak nila para magluksa. Nagpunta ako ng airport upang sunduin ang unika iha ni Don Gregory, si Ellie. Matagal na siyang nasa ibang bansa. Dito siya lumaki sa Pilipinas ngunit sa ibang bansa siya nag-aral ng kolehiyo. Matagal-tagal na rin simula nang huli kaming nagkita. 6 na taon na akong naninilbihan kay Don Gregory, samantalang 4 na taon na siyang nasa ibang bansa. Mula sa labas ay natanaw ko na sa exit ng gusali, si Senyorita Ellie. Nakakasilaw ang puti ng balat niya. May suot siyang itim na sunglasses at dumiretso papalapit sa akin. Let's go! Iniabot niya sa akin ang handle ng kanyang maleta at nagmamadali siyang pumasok sa loob ng sasakyan. 7 taon ang tanda ng edad ko sa kanya, pero kahit na kailan, hindi niya ako tinawag na kuya. Wala ring pinipiling tao ang kasungitan niya. Iniakyat ko naman ang gamit niya sa loob bago ako nagmaneho patungo sa Memorial Chapel kung saan nakaburol si Don Gregory. Pagdating sa chapel ay nagmamadali ulit na bumaba si Senyorita Ellie at lumapit sa kabaong ng kanyang ama. Doon ay humagulgol siya ng iyak. Papa! Papa! Bakit ka kagad umalis? Sinabi ko sa iyong uuwi ako ng Pilipinas, diba? Para makita at mayakap ka. But how can I hug you now? Your body is cold like ice. Ramdam ko kung gaano kasakit ang nararamdaman ngayon ni Senyorita Ellie sa pagkawala ng ama niya. Dahil tulad niya nasasaktan din ako sa pagkawala ni Don Gregory. Itinuring ko na siyang ama't ina. Paglilingkuran ko siya hanggat nabubuhay ako, kahit na ngayong wala na siya. Maya-maya nang kalmado na si Senyorita Ellie, ay naupo siya sa isang pahabang upuan sa chapel. Tumayo ako sa kanyang tabi. Anong ginagawa mo? Umalis ka sa tabi ko. Hindi ako po pwedeng lumayo sa inyo. Masama siyang tumingin sa akin. And why the hell? Dahil maring utos sa akin ni Don Gregory na bantayan kita palagi at wag na wag kong aalisin ang mga mata ko sa inyo. Malalim siyang bumuntong hininga. Please, not in my dad's burial. Gusto ko mapag-isa. Tumango ako tumakbang palayo sa kanya. Tinanaw ko na lamang siya mula sa ilang hakbang na layo ko sa kanya. Ang laki ng pinagbago niya sa 4 na taon. Lalo siyang gumanda at naging ganap ng babae. She's stunning and really turned into a beautiful lady. Palagi lamang akong nakasunod kay Senyorita Ellie.
kahit saan siya magpunta at kahit naiinis siya sa kakulitan ko. Dumidistansya na lamang ako upang hindi siya maabala. Araw-araw napakaraming tao sa burol. Isang katunayan na maraming naging kaibigan si Don Gregory dahil isa siyang mabuting tao. Hanggang sa mailibing siya'y napakaraming nagpunta. Bakit walang nagsasabi sa akin na malala ng kalagayan ng papa? Nagulat na lang akong wala na siya. Umuwi ako sa Pilipinas na isa na siyang malamig na bangkay. Wika ni Senyorita Ellie sa mayordoma ng mansyon at tumayong ina niya, si Miss Minchie. Dahil utos yun sa amin ni Don Gregory, ayaw niyang mag-isip ka ng kung ano-ano habang nag-aaral. Ayaw niyang maapektuhan ang grades mo. Impit na umiyak si Senyorita Ellie habang nakaupo sa sofa. Kanina pa kami nakauwi galing sa paghatid kay Don Gregory sa huling hantungan nito. Pero hanggang ngayon, iyak pa rin ang iyak ang senyorita. Maya-maya, nakatulog na lamang siya sa sofa at natuyo na ang luha sa kanyang mukha. Marahan akong lumapit upang hubarin ang suot niyang mga sapatos. James, magkape ka na muna. Wika ni Miss Minchie at inabutan ako ng isang tasa ng kape. Salamat po. Bakit hanggang ngayon nandito ka pa sa mansyon? Hindi ba't wala na si Don Gregory na siyang pinagtatrabahuhan mo? Maayos na tanong niya sa akin at humigop sa hawak niyang tasa ng kape. Ngumiti ako sa kanya. Matatapos lang ang katungkulan ko sa pamilya ni Don Gregory. Sa oras ho na ikasal na si Senyorita Ellie. Kumunot ang noo niya ngunit hindi na nagtanong pa. Hindi lamang isang kasambahay ang nagtanong sa akin ng bagay na iyon. Tanging ako at ang abogado lamang ni Don Gregory nakakaalam tungkol sa trabaho ko at sa napag-usapan namin noon ni Don Gabriel. Wala ka bang ibang ginagawa sa buhay mo? Tanong ni Senyorita Ellie nang paglabas niya sa pintuan ng kanyang silid ay nakatayo na ako sa gilid. Meron po. Ba't parang hindi ka na natutulog? Hindi ako sumagot. Nag-irap siya ng mga mata at inihagis sa akin ang susi ng kanyang sasakyan. Maigi na lamang at maagap ako. Kaagad ko yung nasalo. Ipagmaneho mo ako. Wika niya. At naglakad paalis. Kaagad naman akong sumunod. Ipinagmaneho ko siya gaya ng utos niya. Sinabi niya lamang ang lugar na pupuntahan namin. Una siyang nagpababa sa tapat ng isang bangko upang mag-withdraw. Saan mo gagamitin ang pera niyan, senyorita? Tanong ko nang makita ang mga briefcase na dala niya. Siguradong napakalaki ng halagang winidro niya. Ano bang pakialam mo? Tumalikod siya at naglakad palabas ng gusali pero hinawakan ko siya sa braso para pigilan. Kailangan kong malaman. Damn it! Tinabig niya ang palad ko at mataray na humarap. Seryoso ko siyang tinignan. Ipinakita ko sa kanyang hindi ako matitinag sa kasungitan niya. Alam mo kung anong trabahong meron ako sa iyo. Kailangan kong malaman ang lahat. Dahil paano kung ikakapahamak mo yan? Makikialam sana ang gwardiya ng bangko sa amin pero tinaas ko ang palad ko. I'm her personal bodyguard. Wika ko na ikinatango ng guard. Nag-irap na mga mata sa senyorita at malalim na bumuntong hininga. Sa sasakyan tayo mag-usap. Bumalik siya sa kotse dala ang dalawang malaking briefcase. Iwinidro ko ang lahat ng pera sa bangko ni Papa. Ayokong may makakaalam nito. Maliwanag ba? At saan mo gagamitin ang pera? Wala akong paggagamitin, okay? Ginawa ko to dahil alam ko namang maraming nagkaka-interes sa pera ng Papa. Marami akong connection dito sa Pilipinas. Kahit na nasa ibang bansa ako, updated ako sa lahat. Maliban na lang sa pagkawala ng daddy. Malalim siyang bumuntong hininga. Alam kong pinaghahatian na ng mga kapatid at ilang kamag-anak namin ang lahat ng kayamanan namin. But I'll make sure that they will not even get a penny. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Mas lalo kung kailangang higpitan ng pagbabantay ko sa kanya. May pupuntahan pa po ba tayo? Tumango siya. Gusto ko mag-inom. Kumunot ang noo ko. Nang ganito kaaga? Ano? Mataray na sagot niya. Bumuntong hininga ako at napahawak ako sa sentido. Nananakit ang ulo ko sa kakulitan at katigasan ng ulo niya. Senyorita, hindi ako nakikipagbiruan. Alam mo kung anong trabaho ko. Ang bigyan ka ng proteksyon. Pinag-ekis niya mga braso sa dibdib at padabog na sumandal.
Nagugutom na ako. Saan mo gustong kumain? Mahinahong tanong ko't sinimulan ng buhayin ng makina ng sasakyan. Nagbanggit siya ng restaurant at dun kami nagpunta. Naupo siya sa napili niyang pwesto at tumingin sa akin. What the hell are you doing there? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ano ka, statue? Nakasimangot niyang tanong sa akin. Ba't hindi ka maupo sa vacant seat na nasa harapan ko? Hindi mo ba alam na agaw pansin ka dyan? Wala yatang oras na hindi nakasimangot ang babaeng to. Nasasayang tuloy ang ganda niya. Naupo ako sa kaharap niyang upuan. Please lang, James, or whatever should I call you. Can you act normal when we were in some public places? Hindi ko gustong nakakakuha ng atensyon ng mga tao. Anong gusto mong sabihin, senyorita? Gusto ko mabuhay ng normal. Gusto kong maging malaya kahit na papaano. Ayokong may susunod-sunod sa akin at agaw pansin ng mga tao. Malalim siyang nag-isip at pumangalumbaba habang nakatingin sa akin. Why don't you change how you dressed? I mean, your style. Baka pwedeng wag ka nilang mag-formal attire with black theme? You're too scary and too obvious. That I have a bodyguard. Masyado ka ring agaw pansin. Nag-order siya ng pagkain para sa aming dalawa. Magkasabay kaming kumain at maya-maya inaya niya akong pumasok sa isang department store. Kumunot ang noo ko nang kumuha siya ng napakaraming pares na mga damit panlalaki. Polo shirts, long sleeves, pants at kung ano-ano pa. Inabot niya yun sa akin kaya kumunot ang noo ko. Para saan ho yan, senyorita? Sukatin mong lahat, tignan ko kung anong bagay. Napakamot ako sa batok at sinunod na lamang ang ginawa niya. Napangiti ako nang makita kong sarili ko sa salamin. Matagal-tagal na rin simula nang magsuot ako ng mga casual na damit. Simula nang maging personal bodyguard at assistant ako ni Don Gregory, ay hindi na ako nakapagsuot pa ng ganito. Lumabas ako ng fitting room at pinakita sa kanya ang unang damit na sinukat ko. Bigla siyang ngumiti at pinagmasdan ako maigi. Ngunit kaagad ding naglaho ang ngiti niya. Nag-thumbs up siya at sinabing, "Next?" Araw-araw kaming lumalabas ni Senyorita Ellie. Halos walang araw na nananatili siya sa mansyon. Simula nang mawala ang ama niya. Hindi siya napipirmi sa bahay. And I know the reason. Gusto niya lamang maglibang at makalimot. Naranasan ko rin kasing nararanasan niya. James, napapaisip ako kung ano magandang ireregalo sa birthday ng best friend ko dito sa Pilipinas. Ngayong taon na lang ulit ako makaka-attend ng birthday niya eh. Tanong niya habang naglalakad kami sa mall at napakarami ng shopping bags ang daladala ko. Well, hindi lang ako bodyguard, kung hindi katulong na rin. Babae? Tanong ko. Tumango siya. Dress, journal, shoes, stationaries, or whatever based on what she loves to do. Ikaw ang mas nakakakilala sa kaibigan mo. Masama siyang tumingin sa akin. I should have not asked you. Wala namang kwenta yung mga sagot mo. Nag-irap siya ng mga mata at nagpatiun na sa paglalakad. Sumunod na lamang ako habang alerto pa rin sa pagbabantay sa kanya. Kung saan-saang store kami nagpunta at ang ending, mamahaling bracelet ang binili niya. Kinagabihan ay nakita kong bihis na bihis ang senyorita na lumabas ng kwarto niya. Saan ka pupunta, senyorita? Sa party, right? I already told you about it. Kaya nga tayo bumili ng regalo. She rolled her eyes. Wala akong nagawa kung hindi sumunod sa kanya. Casual lamang ang naging suot ko at nagmumukha akong panganay na kapatid niya. Ipinagmaneho ko siya at sumama ako hanggang sa loob ng penthouse ng kaibigan niya. Kahit ayaw niya. Tumayo lamang ako sa gilid habang pinanonood siya. Hindi ko inaalis sa mga mata ko sa kanya. Isang night party ang pinuntahan namin. Puno ng mga alak, malakas na tugtog at puno ng bula na swimming pool. Nagsasayaw siya sa gitna kasama ang ilang kababaihang kaibigan niya. Hanggang sa lapitan sila ng grupo ng mga lalaki at hawakan siya sa bewang ng isa para hapitin. Nakita kong bahagya siyang nailang at hindi nagustuhan ang ginawa ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang nakawan siya nito ng halik. Nagmamadali akong lumapit at sinuntok ang lalaking yun. Napaupo siya sa sahig at nahinto sa pagpaparty ang mga kabataang kasama ni senyorita. Bakit mo ginawa yun? Sigaw niya at masamang tumingin sa akin. Bakit mo siya sinuntok? Hinawakan ko siya sa braso at inayang bumalik na sa kotse. Nagpupumiglas naman siya.
Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Sinabi ng bitawan mo ko eh! Malakas niyang hinatak ang kamay niya sa akin nang malapit na kami sa kotse. Ano ba kasing problema mo? Bakit mo sinuntok si Zeke? Are you freaking insane? Humarap ako sa kanya. At anong gusto mong gawin ko ron? Panoorin kang bastusin ng lalaking yun? Ano pang silbi tinawag akong personal bodyguard mo kung hahayaan kitang mabastos, senyorita? The heck? You just ruined the party. Bakit ba kailangan mo palaging makialam? I don't need a bodyguard. I can handle myself. You freak! Hindi kita kailangan o kahit na isang bodyguard. Kaya pwede ba layuan mo na ako? Hindi ko yun gagawin. Mariing tugon ko. Ipinagkatiwala ka sa akin ni Don Gregory. Damn it! I hate you! Layuan mo na ako. I don't need a bodyguard. Yes, you do. Hindi mo ba nakita yung nangyari kanina? That man is harassing you. He's my ex-boyfriend, you freak! Sigaw niya. Mula sa US nagpunta siya dito sa Pilipinas para sundan ako. And then you're gonna punch him? Ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Hindi na kami magiging okay dahil sa'yo. I hate you so much. Sumakay siya sa loob ng sasakyan. Malalim akong bumuntong hininga at sumunod sa loob para magmaneho. Hindi lumabas ang silid si Senyorita Ellie. Simula nang umuwi kami kagabi at hanggang ngayong hapon. Dinadalhan lamang siya ng pagkain ng mga kasambahay. Baliwala sa akin kahit na sumama ang loob niya sa akin. Basta't gagawin kong trabahong iniata sa akin. Pero kahit ganoon, hindi ko mapigilang mag-alala sa kanya. Hanggang sa sumunod na araw hindi siya lumalabas. Nanatili lamang akong nakatayo sa gilid ng pintuan ng kanyang silid. Hanggang sa pumasok ang isang kasambahay. At nang lumabas ay lumapit sa akin. Nawawala si Senyorita Ellie. Bukas sa mga bintana ng kwarto niya. Tumakas siya. Nanlalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Dali-dali akong pumasok sa loob ng kwarto at hinagilap siya. Nakita kong bukas sa mga bintana at may ginamit siyang lubid pababa para tumakas. Puisit! Mariin akong napamurat patakbong lumabas ng mansyon para hanapin siya kagad. Kaagad akong tumawag sa ilang mga tauhan ni Don Gregory upang tulungan akong hanapin si Senyorita Ellie. Hinanap kong tirahan ng lalaking sinasabi niyang kanyang ex-boyfriend. Pagbukas ng pinto nagulat ang binatilyo. Damn it! Ano ginagawa mo rito? Nasaan si Senyorita Ellie? Matigas na boses na tanong ko. Isasara niya na sana ang pinto pero kaagad kong hinawakan at nakipagbuno sa kanya upang hindi niya tuluyang maisarang pintuan. Kung ikukumpara sa akin, baliwala ang lakas niya. He's too young and his body is nothing with mine. And who do you think you are? Bakit ko sasabihin sa'yo? Kailangan mong sabihin sa akin. Matigas ang boses kong sabi. And what if I didn't tell you? Wag mo akong hamunin. Tinignan ko siya ng mata sa mata. Mapang-asar siyang ngumiti. Hindi mo ba ako kilala? Tanong niya. Nagtangis ang bagang ko at malakas kong kinalampag ang pintuan. Mas kilalanin mo kung sino ako. Nasaan ang Senyorita Ellie? Malamig na boses kong tanong. Lumunok siya ng laway. Pumunta siya rito kanina pero hindi ko na alam ngayon kung nasan siya. Hindi ko siya pinagbuksan ng pintuan eh. Kaagad akong tumalikod at bumalik sa paghanap sa senyorita. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siya sa lobby ng condominium na kinaroroonan ng Zeke na siyang ex-boyfriend niya. Lumapit ako sa kanya. Umuwi na tayo, senyorita. Gulat na gulat siyang narinig ang boses ko at kaagad na tumingin sa akin. What the heck are you doing here? Umuwi na tayo. Hindi ako sasama sa'yo. Kung hindi mo ako titigilan, sisigaw ako ng tulong dito. Gawin mo kung anong gusto mo. Tugon ko. Pero iuwi kita sa ayaw at sa gusto mo. Inis siyang tumayo. Help! Help me! Ah! Binuhat ko siya at ipinatong sa balikat ko. Walang nagtangkang lumapit sa akin. Nagmukha akong kriminal, dinudukot siya. Nagsusumigaw siya ng tulong kaya naman ipinakita ko sa mga tao ang tsapa ko bilang miyembro ng NBI dito sa Pilipinas. I'm an NBI agent. Personal bodyguard ako ng babaeng to. She escaped the house at ibabalik ko siya sa mansyon. Wika ko at kaagad na umalis. Ibinalik ko si senyorita sa mansyon kaya mas lalo siyang nanggalaiti sa akin. Hypocrite! Hypocrite!
Paulit-ulit niyang sigaw habang nasa loob ng kwarto niya. Hinigpitan ko ang seguridad sa bahay. Humingi ako ng ilan pang tauhan na magbabantay sa buong bahay upang hindi makatakas ang mansyon sa senyorita sa oras na tangkain niyang dumaan ulit sa bintana. Kinuha ko ang pagkaing ihahatid sana sa kanya ng kasambahay. Ako ang nagpasok nito sa loob ng kanyang silid. Naabutan ko siyang nakatalikod sa akin habang nakaupo sa kama. "Kumain ka na, senyorita." "Ano bang gusto mong gawin sa akin? Gawin akong bilanggo rito?" Bumuntong hininga ko. "Hindi yun ang gusto kong gawin. You're free to do everything. I'm just protecting you." Yun na nga eh. Tumayo siya, tumingin sa akin ng naluluha. "You're just a bodyguard. Your job is just to protect me. At hindi ikulong ako at pakialaman ako sa lahat ng ginagawa ko." "That's not what I'm doing. Alam mo yun, senyorita. Hinahayaan kitang gawin ang mga gusto mo. Pero kapag alam kong mapapahamak ka, nakikialam na ako." "Ikakapahamak ko bang halikan ako ng ex-boyfriend ko?" "You're already invading my privacy, Mr. James Anderson. You're just a bodyguard and not my boyfriend to tell me kung sinong lalaking lalapit sa akin. Wala ka rin karapatang saktan ng kung sino mga halik sa akin. Dahil uulitin ko, you're just a bodyguard. That's it. Now get out of my room." Lumabas ako ng kwarto. Bumuntong hininga ako paglabas. May mali nga ba akong nagawa? "Magandang umaga, senyorita." Bati ko sa kanya sa umagang to nang lumabas siya ng silid. Hindi niya ako pinansin. Naglakad lamang siya palabas ng mansyon. Sumunod naman ako sa kanya. "Saan ka pupunta, senyorita? Ipagmamaneho kita." Hindi siya nagsalita at sumakay na sa kotse. "Sa Tower Hill." Tumango ako at sumunod sa kanya. Ipinagmaneho ko siya at sumama ako kahit nasaan siyang magpunta. Nakipagkita siya sa isang babae. "Kamusta?" Tanong niya sa ka-meet up niya na kung hindi ako nagkakamali ay dati niyang kaibigan dito sa Pilipinas. Nagyakap sila't napo para kumain at magkwentuhan. Pagkatapos ng mahaba nilang usapan na inabot ng 3 oras, ay nagpasama ang senyorita sa puntod ng kanyang papa, si Don Gregory. Nagtagal kami doon ng ilang oras bago kami umalis. Kumain kami sa isang restaurant at nag-shopping na naman siya, gaya ng palagi niyang ginagawa. "Saan tayo susunod na magpupunta?" Tanong ko nang makasakay kami sa kotse. "Pwede bang ikaw na lang ang bahala? Basta ayokong manatili sa bahay. Kung pwede lang sa puntod ako ni Papa mananatili, gagawin ko." Tumingin ako sa kanya. Napakalungkot na mga mata niya. "Pwede po bang magtanong?" "Tungkol saan?" Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. "Bakit ayaw mong mananatili sa mansyon?" "Dahil naaalala ko lang ang Papa." Tumingin siya sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit nananatili pa ako dito sa Pilipinas. Gayong wala na ang Papa. Isa lang ang alam ko. Kailangan kong protektahan ang lahat ng akin laban sa mga sakim naming kamag-anak. Tumango ako at nagmaneho na. Dinala ko siya sa isang lugar kung saan po pwede siyang magsaya at panandaliang makalimot. Sa isang malaking night park kung saan ang mga katulad kong may hirap ang madalas na nagpupunta dahil sa napakaraming bilihan ng murang street foods, mga rides at kung ano-ano pa. Nang dumating kami, napakarami ng tao. What are we doing here?" Tanong ng senyorita na hindi sanay sa lugar na pinagdalhan ko sa kanya. Ngumiti ako. "You told me na ako nang bahala kung saan kita dadalhin, di ba? Let's go." Hinawakan ko siya sa palad at inaya ng makipagsiksikan sa dami ng mga tao. Lumapit kami sa hilera ng mga street foods at bumili ako ng inihaw na dugo. Iniabot ko sa kanya ang isa. What is this?" Tanong niya na bahagya pang nandidiri. Pinilit ko siyang kumagat hanggang sa napapayag ko. Kamusta?" Tanong ko habang umunguya pa siya. Bigla siyang ngumiti at tumango. "Masarap pala." Nagsimula niya ng kainin ng pagkain at sarap na sarap. Bumili pa kami ng ibang street foods. Sumakay kami ng mga rides. Nagkape sa isang mataas na coffee shop kung saan tanaw ang magagandang tanawin sa ibaba. Ginawa namin lahat at nakita kong nag-enjoy siyang talaga. "Thank you, James." Wika niya nang makasakay kami sa sasakyan. "I really enjoyed this night." Ngumiti siya
At iyon ang unang pagkakataon kong nakita siyang ngumiti. Nang sunod na umaga, naabutan kong umiiyak sa silid niya ang senyorita. Kumatok ako para magpaalam na pumasok sa loob. Tumango lamang siya kaya tumuloy na ako. Anong problema, senyorita? Pagod na ako, James. Pagod na ako. Mahal ko pa rin si Zeke kahit na anong gawin ko pero hindi ko maalis sa isip kong panloloko niya sa akin. Tama lang pala na sinuntok mo siya. Pinakita niya sa akin ang mga larawan na hawak niya kung saan iba't ibang babae ang isinasama ng ex-boyfriend niya sa iba't ibang hotel room. Naikuyom kong kamao ko sa nakita. That bastard. Akala ko magkakaayos kami pero hindi pala. He's a freaking liar. Hindi siya umuwi ng Pilipinas para sa akin kundi para sa ibang mga babae pa niya. Galit na galit niyang ibinato ng malakas ang cellphone niya sa sahig. Nabasag to at nagtalsikan ng mga parte nito kung saan-saan. Lumapit ako sa kanya at lumuhod ako sa harapan niya. Hinawakan ko ang palad niya. You don't deserve a boy like him, senyorita. May ibang lalaki pang nakalaan para sa'yo. A man and not a boy tulad ni Zeke. Marahan kong pinsil ang palad niya. Hindi mo kailangang iyakan ng lalaking katulad niya. Hinawakan kong pisngi niya at marahang pinahid paalis sa mga luha niya. Sunod-sunod siyang tumangot, yumakap sa akin. Ayoko na. Hinaplos ko ang palad niya. Nakiusap siya sa akin na ipagmaneho siya sa isang bar dahil gusto niyang mag-inom. Nagdalawang isip pa ako ngunit sa bandang huli ay napapayag niya. Tutal ay kasama niya naman ako. Tama na ho, senyorita. Inawat ko siya sa paglagok ng inumin dahil napakarami niya nang nainom. Bahagya na rin akong tinatamaan sa mga alak na ibinibigay niya sa akin. Gusto ko pa. Please. Gusto ko pa. Malungkot pa rin ang mga mata niya. Kaya naman pumayag ako kahit alam kong hindi niya nakaya. Hindi naman siya nanggugulo o makulit. Kaya naman hinayaan ko lamang siyang uminom ng uminom. Ako naman tong tinatanggihan na ang ilang binibigay niya sa akin. Dahil alam kong magmamaneho pa ako at may trabaho pa akong kailangan siyang protektahan. Lasing na siya nang iuwi ko siya sa mansyon. Halos hindi niya na kayang maglakad. Nagsasalita na lamang siya habang napakapungay na mga mata. You know what, James? You're such a loyal person. Dahil kung hindi, you're not here with me. Alam ko namang loyal na loyal ka sa papa ko. At kaya hanggang ngayon nandito ka. Because of what he asked you to do. Wika niya habang marahan ko siyang ibinababa sa kama mula sa pagkakabuhat ko. Naupo siya tumingin sa akin. Whoever you will marry, I know she'll be the luckiest girl on earth. I'm not going to marry a girl. I will marry a lady. Wika ko't pinagmasan ng maganda niyang mukha. Nakipagtitigan siya sa akin at nagsimula siyang haplusin ang pisngi ko. Titig na siya sa akin. Pinagdikit niya ang mga ilong namin. Thank you. Thank you, James, for being here with me. Always. Napakainit ng paghinga niya. At titig pa rin siya sa akin. It's my duty to... Nanlaki ang mga mata ko't naputol ako sa gusto kong sabihin nang bigla na lamang niyang halikan ang mga labi ko. Ellie's point of view. I kissed him. I don't know but... There's something in me that pushes me to kiss him. Kahit ako nagulat ako sa sarili ko eh. Pero nang matikman ko ang mga labi niya, para akong nababaliw. Nang hindi siya tumugon ay mas lalo akong nilaro ang mga labi niya. At pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya. Senyorita, you're drunk. Umiling ako at muling hinalikan ng labi niya. Hindi ko siya tinigilan hanggang tugunin niya ang mga labi ko. Hindi ko na alam kung anong pinagagawa ko. Nagising na lamang ako kinabukasan na nasa tabi ko si James at napakahimbing ng tulog. Ilang ulit akong napalunok ng laway. Pareho kaming hubot-hubad. Nagmamadali akong pumasok sa banyo at nagbihis. Paglabas ko ng banyo ay nakita kong gising na siya. Halos maging kamatis ako sa pula sa kahihiyan. Seryoso siyang tumingin sa akin. Senyorita. Let's not talk about it, James. Mabilis ko siyang tinalikuran at
Naglakad hanggang sa pintuan. Magbihis ka kagad at baka maabutan ka ng mga kasambahay. Dali-dali akong lumabas ng silid at nagtungo sa dining para kumain ng agahan at para hindi na rin ako hatiran pa ng pagkain ng mga kasambahay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hiyang-hiya akong humarap sa kanya dahil alam ko sa una pa lang, alam kong may mali na ako. Kahit gaano ko kalasing, natatandaan kong ilan sa mga ginagawa ko. "Senyorita, may pupuntahan po ba tayo ngayong araw?" Tanong ni James pagkatapos kong mag-agahan. Halos hindi siya makatingin sa akin at ganun din ako sa kanya. Oo, wala. Gusto ko lang magpahinga." Umakyat ako sa taas at nagkulong sa kwarto buong araw. Alam kong nasa labas lang siya at nakatayo, gaya ng palagi niyang ginagawa. Maya-maya, nang hindi ako makatiis ay lumabas ako. "Have you eaten?" Tanong ko sa kanya. Umiling siya. Bakit hindi pa?" Simula nang may nangyari sa amin kagabi, parang kada salita ko na lang nauutal ako. "Hindi pa po kasi kayo lumalabas ng silid. Binabantayan ko kayo." Malalim akong napabuntong hiningat na pahawak sa sentido ko. "My goodness, James. Hindi ako tatakas gaya ng dati. Kumain ka na o gusto mo subuan pa kita?" Umiling siya at nagpunta na sa dining. Natawa na lamang ako at muling pinamulahan ng mga pisngi sa hindi ko malamang kadahilanan. Makalipas ang 1 linggo ay tuluyan namin kinalimutan ang nangyari. Bumalik kami sa dati. Nakatanggap ako ng tawag mula sa abogado ng papa at pinapupunta niya ako sa kumpanya. Hindi na ako nagulat pa sa mga narinig ko. Kailangan ko ng pamahalaan ang lahat ng mga naiwang negosyo ni papa. Kaya naman ng mga sumunod na linggo ay naging abala ako sa pag-aaral ng mga bagay-bagay. Hindi naman ako naging baguhan dahil may alam na ako sa ganitong bagay. Hindi nagtagal ay mas lalo ako naging abala sa trabaho sa kumpanya. "Di na lang kita na makakain. Alam ko kasing hindi ka makakalabas para bumili." Inilapag ni James sa ibabaw ng table ko ang mga dala niyang pagkain. Napangiti ako at huminto ako sa pagbabasa ng mga proposal na natatanggap ng kumpanya. "Thank you, sabay na tayong kumain." Tumango siya at ngumiti. Nagsabay kaming kumain at nagkwentuhan. Mas lalo kang gumaganda at nagmamature. Napatingin ako sa kanya sa sinabi niya. Ngumiti ako. "Thank you, ikaw rin. Habang tumatagal, gumagwapo ka. Para tayong mga batang nagbobolahan dito." Nagtawanan kaming dalawa nang may bigla akong naalala. "James, may sasabihin nga pala ako sa'yo." "Tungkol po saan, senyorita?" "James, hindi pa ako dinadatnan." Nanikip ang dibdib ko sa sinabi ko sa kanya. "It's been a month since I got my last menstruation. Hanggang ngayon wala pa rin." Natigilan naman siya sa narinig. Ilang segundo siyang nakatitig sa akin ng seryoso. "Anong ibig mong sabihin, senyorita?" Huminga ako ng napakalalim. Paano kung buntis ako?" Lakas loob na tanong ko. Tumikhim siya upang tanggalin ang bara sa kanyang lalamunan. "Senyorita, hindi po pwede yung mangyari." "At bakit?" Tanong ko sa kanya. "Baog ka ba?" Mahina siyang tumawa ngunit bigla ring sumeryoso. "I can't make you pregnant. Hindi ko alam kung anong mukhang ihaharap ko sa puntod ni Don Gregory kapag nangyari yun. Amo kita, tauhan mo lang ako." Bigla siyang tumayo't naglakad palabas ng opisina ko. "At paano kung buntis nga ako?" Tanong ko na nakapagpahinto sa kanya sa paglalakad. Hindi siya sumagot at tuluyang umalis. Isang napakalalim na buntong hiningang pinakawalan ko. Bigla na lamang nanikip ang dibdib ko sa sakit na nararamdaman ko. Why do I have to feel this thing? Bakit ako nasasaktan at natatakot at the same time? Paano kung buntis nga ako? Upang hindi na ako magtanong pa ng magtanong ay gumamit ako ng pregnancy test pagka-uwi ko sa mansyon at nagulat ako sa resulta. Buntis ako. It was positive. Buntis ako at si James ang ama pero napakaduwag niya. Kaagad akong lumabas para ipakita yun sa kanya. "Buntis ako, James." Natulala siya sa akin sa sinabi ko. Ipinakita ko sa kanya ang positive test result. "Hindi ka pa rin ba naniniwala?" Pero senyorita." "Bakit parang ako lang namang problema, James? Hindi ba't dalawa natin tong ginawa?
Yes, pero parehas tayong lasing noon. Masama ako siyang tinignan. Does it matter? Namasa ng luha ang mga mata ko. Bakit parang baliwala sa kanyang pagbubuntis ko? Bakit parang mag-isa lang ako sa bagay na ito? Napahila mo siya ng palad sa kanyang muka. Senyorita, hindi mo naiintindihan. You're my superior and I am just your servant. Masisira ang pangalan mo at yun ang ayokong mangyari. Isa pa, hindi matutuwa si Don Gregory eh. Wala akong mukhang maiharap sa kanyang puntod. Napahinto siya sa sasabihin nang malakas ko siyang sinampal sa kanyang mukha. That's selfishness, you bastard! Sigaw ko sa sobrang pagkadismaya ko sa mga sinabi niya. So anong gusto mong gawin ko? Ipalaglag ang bata? Just because of your dignity. And the thing you were saying na hindi mo kayang humarap sa puntod ng papa? How bastard you are! Isa kang malaking duwag. Yun ang sabihin mo. You're afraid of responsibilities. Kung anong kinalaki ng katawan mo, yun ang ikinaduwag mo. Alam mong hindi yan totoo, senyorita. That's stupid. Matapang ka lang humarap sa mga inuutos sa'yo ng papa. Pero sa pagiging ama wala kang kwenta. Kung sabagay hindi naman kita kailangan eh. Kaya kong buhayin ng bata kahit na wala siyang kilalaning ama. Ayos lang maging bastarda o singaw kung tawagin nila. Basta wag lang ikaw ang maging ama ng anak ko. Tinalikuran ko siya at pumasok ako sa loob ng kwarto ko para umiyak. Umiyak ako ng umiyak at hindi ko alam kung bakit. Kaya ko naman talagang buhayin ang magiging anak ko ng mag-isa. Hindi ko siya kailangan, pero bakit napakasakit sa akin ang ginagawa ni James? Hindi ko siya nililingon nang lumabas ako sa kwarto at handa nang pumasok sa opisina. Sumunod siya sa akin. Humarap ako sa kanya. What are you doing? Ginagawa kong trabaho ko, senyorita. Hindi mo na ako kailangang bantayan. You're fired. Si Don Gregory lang po makakapagpaalis sa akin sa serbisyo. At kapag kinasal ka lang, matatapos ang pagtatrabaho ko sa inyo. Pili akong tumawa. Really? Para kang tauhang disuse at nakaprogram na lahat ng gagawin mo. Mahalaga lang talaga sa iyo yung trabaho mo at ang loyalty mo sa papa. Pero ang responsibilidad mo sa pagiging ama, wala. So wala kang kwenta. Napailing na lamang ako. Mas mahalaga ba talaga sa iyo yung trabaho mo? Wala na bang ibang mahalaga sa iyo kung hindi ang trabaho mo lang? Ang loyalty at dignity mo? I can't believe how bastard you are. Naglakad ako paalis at hinayaan siyang sumunod sa akin. Gumawa ako ng paraan gaya ng sinabi ni James sa akin na matatapos lamang ang serbisyo niya sa akin. Oras na ikasal na ako. Nakipagbalikan ako kay Zeke at inalok siya ng kasal. Kahit na para akong kumuha ng bato at pinukpok sa ulo ko. Pakasalan mo ako, Zeke, sa lalong madaling panahon. Nahihibang ka na ba? Hindi biro magpakasal. Bumuntong hininga ko. Inilapag ko sa lamesa ang isang kontrata. Kailangan mo akong pakasalan, Zeke. Tumingin ako sa kanya ng seryoso at may pagpapahiwatig. Dahil buntis ako at ikaw ang ama. James' point of view. Naging tuod ako sa kakahintay sa senyorita sa labas ng silid ng Zeke na yun. Hindi ko alam kung bakit pero naiinip ako at napapaisip ng kung ano-ano. Ito ang unang pagkakataon na nainip ako sa paghihintay sa senyorita. Yun ay dahil alam kong iba ang kasama niya at hindi ako tiwala sa taong yun. Nang lumabas siya'y kasama niya ng lalaking yun. Magkahawak ang kanilang mga kamay at para bang napakasaya sa isa't isa. Nagtangis sa mga ngipin ko sa galit at bahagyang kuminot ang puso ko sa hindi ko malamang dahilan. Anong ginagawa niya? Ginagamit niya bang lalaking yun para pasakitan ako? I love you, Ellie. I'm really sorry for the bad things that I did to you. Hinaplos ni Zeke ang pisngi ng senyorita at tumingin sa akin na para bang nangaasar. Naikuyom ko ang kamao ko. I love you too, Zeke. Mas lalong umapoy sa galit at sakit ang puso ko sa narinig kong sinabi ni senyorita. Hinawakan ko siya sa braso nang makauwi kami sa mansyon. Anong ginagawa mo, senyorita? Bakit ka nakipagbalikan sa lalaking yun? Tinabig niya ang palad ko. Anong pakialam mo? At sino ka para pakialaman ako? Tauhan lang kita. Natauhan ako sa sinabi niya. Yes, she has a point but
Paano kung ikakapahamak mo ang pakikipagbalikan sa kanya? Alam mong dinadala mo ang anak ko. Anak mo? Ngayon anak mo na. Pero parang kailan lang halos isuka mo. Wala tayong dapat na pag-usapan kahit na kailan. Anak ko lang ang batang to. Anak namin ni Zeke. Nag-irap siya ng mga mata at naglakad paalis. Mariin akong napapikit. Matinding sakit ang naramdaman ko sa dibdib. Parang pinipiga ang dibdib ko. Hindi niya lang isang beses nagawa sa akin yun, kung hindi pa ulit-ulit. Nananakit ang mga mata ko sa tuwing nakikita ko kung gaano kasit sila Senyorita Ellie at ang Zeke na yon. Gumuho ang mundo ko nang malaman kong naghahanda na silang magpakasal. Para akong mababaliw. Hindi ko alam ang gagawin ko. Senyorita, mag-usap tayo. Huminto siya sa tangkang pagpasok sa kanyang silid. Tumingin siya sa akin. May dapat ba tayong pag-usapan, James? Oo, tungkol sa pagpapakasal mo kay Zeke. Ginagawa mo ba to para pasakitan ako at pahintuin na ako sa serbisyo? Kumunot ang noon niya. Bakit ko naman yan gagawin, James? Masaya ako kay Zeke. Ayos na kami. Kaya please lang, kung ano man yung pinagsasasabi mo, itigil mo na. Alam niya nang buntis ako at handa siyang akuin ang anak ko. Hindi ako papayag. Mahina siyang tumawa. At paano hindi ka papayag? I don't care if you will marry him, pero sa akin ang anak ko. Diretso siyang tumayo tumingin sa akin ng seryoso. Bumaliktad bang mundo at may anak ka nang tinatawag ngayon? Paano yan? Wala ka nang mukhang iaharap sa papa. Hindi ako nakikipagbiruan, senyorita. And so am I, James. Matigas na tugon niya sa akin at pinakatitigan ako ng mata sa mata. Wala kang anak. Hindi ko hahayaang makilala ka bilang ama ng anak ko. Dahil hindi ka karapat-dapat. Your title, your dignity and your words. Yun lang ang mga bagay na mahalaga sa'yo. You can't be a father, James. You don't deserve to be a father. And you know why? Because you're nothing but a servant. Kaagad niya akong tinalikuran. Her words hardly hit my heart. Ito ang unang pagkakataon na nasaktan ako sa paraang pasalita. Akala ko matigas na ako. I thought I am hard enough, but I'm not. Simula nang huli kaming mag-usap ni Senyorita, ay hindi na ulit nasundan pa. Palagi niyang kasama si Zeke at mukhang masaya silang dalawa. Para akong nabaliwala at palagi lamang akong nakasunod sa kanilang dalawa. Ngayon lamang din ako nakaramdam ng sakit sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. Bakit ako nasasaktan sa nakikita kong kasiyahan nilang dalawa? Para akong mababaliw habang papalapit ng papalapit ang kanilang kasal. Hindi ko na napigilan ang sarili ko nang magtungo sa barat, magpakalunod sa alak. Bukas na ang kanilang kasal pero heto ako, nasasaktan at hindi alam ang gagawin. Isinampal sa akin ng senyorita ang lahat ng katotohanang hindi ko nakikita. Nabulag ako sa pagiging tagasilbing ni Don Gregory. Ang pagbawi sa kabutihan niya, yun na lamang ang tumatak sa isip ko. At hindi ko na malayan na dahil doon, mas lalong nawawala sa akin ang lahat. Si Senyorita Ellie at ang magiging anak namin. I suddenly realized everything. I can't lose her and our child. Hindi ako papayag na magpakasal siya kay Zeke dahil alam ko naman kung anong klaseng lalaki siya. Ellie's point of view. Bumangon ako sa kama nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ng silid ko. Pagkabukas ko ng pintuan ay nakita ko si James. Kakaibang itsura niya. Namumungay ang mga mata niya at amoy na amoy ang alak sa katawan niya. What are you doing? Kailangan nating mag-usap, Senyorita Ellie. Sumimangot ako. Bukas na, nakainom ka. Tangka kong isasarang pintuan ng pinigilan niya. Ano ba? No, kailangan nating mag-usap ngayon. Hindi ako papayag na ikasal ka kay Zeke. At bakit? Dahil anak kong dinadala mo. At alam natin kung anong klaseng tao si Zeke. Paano kung saktan ka niya ulit? Huwag mo na akong pakialaman, James. It's my life. It's my choice. Ikakasal na ako bukas at wala kang magagawa. Umiling ako at malalim na bumuntong hininga. Saka tumalikod sa kanya at nagsimulang maglakad papasok ng silid ko. Pero paano ko? Senyorita Ellie, paano ko? Mahal na kita at para akong mababaliw sa nakikita kong masaya ka sa iba. Lumapit siya sa akin at niyakap ako mula sa aking likuran.
Hindi ko pala kaya, senyorita. Hindi ako ganun kalakas. You make me weak. Hindi ako ganun kalakas gaya ng iniisip ko. I'm sorry dahil huli na nang maintindihan kong lahat. I'm so stupid. I'm so stupid to choose my job than you and our child. Para bang natanggal ang lahat ng tinik na nakabara sa dibdib ko. Hindi ako nakapagsalita. I can't let you marry him. I love you, Senyorita Ellie. Mahal ko kayo ng anak natin. I'm sorry dahil hindi ako nagpakalalaki. Bumuntong hininga ako at marahang inalis sa mga braso niya sa bewang ko. Humarap ako sa kanya. I'm sorry, James, pero nakahanda ng lahat para sa kasal namin. No, please, Senyorita Ellie. Alam kong hindi mo siya mahal at ginagawa mo lang to para pasakitan ako. Umiling ako. And why would I do that? Like what you said, I am your superior. You're just my servant. Hindi ako magsasayang ng oras para gawin yun sa'yo. Umiling ako at humakbang palayo sa kanya. Gusto ko na magpahinga. Please lang lumabas ka na. Maaga pa ako bukas. Nagdadalawang isip siyang lumabas ng kwarto ko. Nang maisara niyang pinto ay sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko. Naguguluhan na ako. Ang bigat ng mga paa ko at hindi ko magawang humakbang papasok sa gusali kung saan gaganapin ang intimate wedding namin ni Zeke. Kanina ko pa hinahanap si James. Simula nang lumabas ako ng siliday, hindi ko siya nakita. Senyorita, pumasok na po tayo. Wika ng mayordoma namin. Umiling ako. Nasaan po si James? Hindi po ba siya nagpaalam? Umalis na siya sa mansyon kagabi. Ang sabi niya tapos ng serbisyo niya sa pamilya niyo. Dahil ikakasal ka na. Umalis na siya, senyorita. At hindi na babalik pa. Bigla na lamang pumatak ang mga luha ko. Sunod-sunod akong umiling. No, hindi ko kaya magpakasal kay Zeke. Tumalikod ako at patakbong umalis. Hindi ko na itinuloy ang pagpasok ko sa loob para ikasal. Kailangan ko nang hanapin si James. Hinanap ko siya kahit saan. Sinubukan ko siyang tawagan ngunit nakapatay na ang SIM card niya. Umiyak ako ng umiyak. James, where are you? I mouthed. Pero kahit anong gawin kong pagtawag sa kanya, hindi siya sasagot. I can't find him anywhere. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Kumuha ako ng tao para tulungan akong hanapin siya. Handa akong umbusin ang kayamanang meron ako para makita lang siya. Senyorita, may dumating pong parcel para sa iyo. Wika ng isa sa mga kasambahay, kaya naman napalingon ako. Lumapit ako para kunin yon. Kanino galing? Nagkibit balikat lamang siya. Binuksan ko ang parcel at nakita kong mga gamit yon ng newborn at purong mga puti. May sulat na kasama. Binasa ko ito. Para sa anak natin. At naiyak na lamang ako. Tumakbo ko palabas ng bahay at sumakay sa sasakyan para puntahan ang nakalagay na address sa waybill. James! Tumakbo ko at mahigpit na yumakap sa likuran niya nang makita ko siyang naglalakad, papasok sa gate ng isang bahay. Senyorita Ellie? Wika niya't kinalas sa mga braso ko sa pagkakayakap sa kanya. Kunot-noo siyang humarap sa akin. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka umalis? Ha? Bakit ka umalis nang walang paalam? Bumuntong hininga siya. Tapos na po ang serbisyo ko. Ano pang saysay para manatili ako sa mansyon? Pinakatitigan ko siya. Akala ko ba mahal mo ko? Hindi pa ba sapat yun na dahilan para manatili ka sa mansyon? You're married. I wasn't. Mariing tugon ko. Hindi ko tinuloy ang kasal dahil mahal kita, James. I lied before. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw ang mahal ko. Hindi ako tumuloy sa kasal namin ni Zeke. Muli akong yumakap sa kanya. At doon, umiyak ako sa dibdib niya. Niyakap niya akong pabalik. Anong ginawa mo, senyorita? Bakit mo ginawa yun? Because I love you, James. I love you. Nabilitan lang ako magpakasal kay Zeke dahil sa palagi mong sinasabi na trabaho mo sa akin. At sa papa. Kasalanan mo lahat ng to kung bakit ang gulo-gulo. Mahina ako siyang pinaghahampas sa dibdib. Samantala,
Hinigpitan niya naman ang pagkakayakap sa akin. I'm sorry, miss. I miss you so much. Bumitaw siya sa pagkakayakap at iniharap ako sa kanya. Mas lalo akong humagulgol sa narinig ko sa kanya. I miss you too. Nagkaayos kami ni James at nangakong hindi naiiwanan ng isa't isa. At mabilis na lumipas sa mga araw para sa amin. Madalas niya akong sinusundo at doon ako tumutuloy sa bahay niya. Wala namang dapat mag-alala sa akin kahit hindi ako umuwi. Kaya minsan ay tumatagal ako sa bahay niya ng ilang linggo at uuwi na lamang ako kapag naisipan ko. Naisipan na naming magpakasal ng simple lamang. Saksi ang araw, ang karagatan, mga puno at lahat ng nasa paligid namin nang ikasal kami. I love you, Ellie, he whispered. I love you too, James. Naiiyak kong tugon pagkatapos ay marahan niyang inangkin ang mga labi ko. Dito na natatapos ang serbisyo ko bilang bodyguard mo, senyorita. Dahil kasal ka na. Anya nang magbitaw ang mga labi namin. Yes, because you're my husband now. And you have to do your husband's duty. Masayang-masayang puso ko tumaapaw to. Hindi ko lubos maisip na ikakasal ako sa kanya. Buo ng pamilya namin at wala na akong mahihiling pa. Bumili kami ng isang maliit na bahay na sasapat lamang sa aming tatlo. Ako, siya at ang magiging anak namin. Masayang naging pagsasama namin at masasabi kong isang mabuting asawa si James at alam kong magiging mabuti rin siyang ama. Anong niluluto mo? Nagpatuloy ako sa paghahalo ng sauce ng carbonara habang niluluto ko. Carbonara! Mula sa likuran ay yumakap siya sa akin at hinaplos ang tiyan kong nakaumbok. Higit 8 buwan ng tiyan ko at malaki ito sa unang pagbubuntis ko. Lalaki ito at siyang magiging tagapagmana namin ng asawa ko. Smells good. Mahinang bulong niya sa tenga ko at sininghot-singhot ako. Ang niluluto ko ba talagang mabango? O ako yung inaamoy mo? Natatawa kong tanong sa kanya. Ikaw syempre. Mamaya na lang yung niluluto mo. Sininghot-singhot niya pa ako at mas hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Pero niluwagan niya rin ang maalala niyang buntis ako. Nakakainis. It's been a while since our last lovemaking. Nararamdaman ko pa siyang bumuntong hininga. Natawa na lamang ako. Siyempre, ayoko na muna no. Feeling ko rin mahapdi na yung loob at feeling ko matatamaan yung ulo ni baby ng ulo mo. Malakas siyang tumawa sa sinabi ko. Natawa rin ako. Makalipas ang ilang araw lamang ay tuluyan kong isinilang ng ligtas at malusog ang anak namin. Ako na yata ang pinakamasayang babae sa buong mundo nang makasama ko ang aking mag-ama. I love you, dear. Wika ko habang pinagmamasa ng 1-day-old naming baby na si Lucas at yakap-yakap ko siya. Bahagya pa akong naluluha-luha. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Tumingin ako kay James. Ang saya-saya ko, James. I don't know what to do. Sa sobrang saya na nararamdaman ko, hindi ko na alam kung totoo ba ito o panaginip lang ang lahat. I'm so happy to have you in our baby. Ngumiti siya. Lumapit sa akin at dinampian ako ng halik sa noo. Mahal na mahal ko kayong mag-ina ko. I'll do everything to make you both happy. Makalipas ang 2 taon. Walang nagbago sa pagsasama namin ni James. Hindi man perpekto ngunit para sa akin, napaka-perpekto nito. At hindi ko maaalis ang takot kung baka panaginip lang ang mga ito. I'm so scared at hindi ko alam kung saan nanggagaling at kung bakit nararamdaman ko ito. Pinagmasdan ko si Lucas at si James habang katabi ko silang natutulog. Napangiti ako at nagulat nang magmulat si James ng mga mata. Hindi ka pa pala tulog? Tumango siya at ngumiti. Marahan siyang kumilos at lumapit sa tabi ko. Nasa gitna na nila ako ni Lucas. I can't sleep. I'm missing you. Mahinang boses niyang bulong sa tenga ko. What do you mean? Palagi naman tayong magkasama. Tanong ko sa kanya. Sinimulan niyang halik-halikan ang balikat ko ng marahan. Not that way, honey. Pilyo siyang ngumiti at pumaibabaw sa akin. Mabilis niyang inangkin ang mga labi ko at naging mapusok. Doon ko napagtanto na ang tagal na rin namin simula nang huli kaming magtalik. I missed him so much. Kaagad kong tinugunan ang mga halik na iginagawad niya sa akin at habang mahimbing ang tulog ni Lucas,
ay niyanig namin ang kama. Maigi na lamang at hindi siya nagising. Napakaganda ng gising ko ng umagang yon. Pinaulan na ni James ng halik ang mga labi ko. Pagkatapos ay inalalayan niya kaming mag-ina papunta sa kusina para mag-agahan. Habang kumakain ay masayang ibinalita sa akin ni James na maayos ng lahat ng kailangan namin papuntang Hong Kong para sa aming bakasyon. Yehey! Lucas will go to Hong Kong with Daddy and Mommy. Wika ko't sinimulan ng pakainin si Lucas. Nagpunta kami sa Hong Kong para sa aming bakasyon. Masayang masaya ako na makita kung gaano kasayang mag-ama ko sa pag-ikot namin sa Disneyland. Bigla na lamang tumakbo si Lucas nang makita niyang isang mascot. Lucas! Nagmamadali ko siyang hinabol at hindi ko sinasadyang nabangga akong isang lalaki. I'm sorry. Ellie? Wika ni Zeke nang makilala niya ako. Nanlalaki ang mga mata ko at doon kumabog ng todo ang dibdib ko. Matagal na rin simula nung huli tayo magkita. Wika niyang nakasimangot. Tinitigan niya si James na ngayon ay hawak-hawak na si Lucas. Kaya pala hindi mo ako sinipot sa kasal. Ang galing mo, Ellie. Hindi ka na rin makontak at sabi nila wala ka na sa mansyon niyo. Yun pala nakisama ka na sa lalaking yan. I'm married. Mariing sambit ko't itinaas ang palad ko para ipakita ang singsing ko. Tumakbo ko papalapit kay James at inaya na siyang umalis. Ngunit sinundan ako ni Zeke. At saan mo naman balak dalhin ang anak ko, Ellie? Itinago mo siya sa akin ng 2 taon. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Zeke. Ito ang kinatatakutan ko. Tumingin ako kay James at ngayon ay buhat-buhat niya na si Lucas. Anak mo? He's not your son. He's my son, you freak. Wika ni James at nakipagtitigan kay Zeke. Alam ko kung anong kayang gawin ni James kay Zeke at walang laban to sa kanya kaya pumagitna na ako. Umalis ka na, Zeke. Please? Wika ko at titig na titig sa kanya pero hindi siya nagpatinag. Bakit, Ellie? Yun bang sinabi mo sa lalaking yan? Na anak niyang pinagbubuntis mo noon? You fooled him. Hindi mo ba sinabi na bago may nangyari sa inyo? Alam mo nang buntis ka sa akin. Bigla na lamang gumuho ang mundo ko sa sinabi ni Zeke. Hindi ko nagawang magsalita. Para akong naging tuod sa kinatatayuan ko. Tumingin sa akin ang asawa ko nang nagtatanong ang mga mata. Hindi ko siya magawang sagutin. Humarap siya ulit kay Zeke. Umalis ka sa harapan ko. Wika ni James. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nababawi ang anak namin ni Ellie. Ako ang ama niya, hindi ikaw. At hindi ako natatakot sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, ba't hindi tayo magpa-DNA test? Mariin akong napapikit at naiyak na lamang ako. Sunod-sunod akong umiling. Hindi. Hindi na kailangan, please. Zeke, huwag mo nang guluhin ang isip ng anak ko. Si James ang kanyang ama. No! Huwag mong lokohin ang sarili mo. Ipakukulong kita, Ellie. I will sue you. Ang takot na nararamdaman ko noon, mas lalo nang tumindi ngayon. At halos hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil doon. Tumingin ako kay James. Nakikita kong naguguluhan siya sa nangyayari. Ipaglalaban kong anak ko. Dahil alam kong anak ko siya. Kaya ako pumayag na magpakasal sa'yo, Ellie. Dahil sa anak natin. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Tinalikurin ako ni Zeke at tuluyan siyang umalis. Humarap ako kay James at bumungad sa akin ang pagkadismaya niya. At ang galit niyang mga mata. Kaagad siyang naglakad paalis. James, let me explain please. Please. Hinawakan ko siya sa braso ngunit hindi siya humihinto sa paglalakad. James, please! Hayaan mo naman ako magpaliwanag, oh. Wala ka nang dapat na ipaliwanag pa, Ellie. Sinampal na sa akin ni Zeke kung gaano ka kasinungaling at walang kwentang tao. You fooled me. Nahinto ako sa paglalakad nang tumaas ang boses niya. Ito ang unang pagkakataon na pinagtaasan niya ako ng boses. Impit akong umiiyak habang pinanonood siyang naglalakad, paalis kasama si Lucas. Ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Buliyaw ko sa sarili ko at pinagpupukpok ang ulo ko. I'm so stupid. Nakakainis. Pinagsisisihan kong hindi ko kagad sinabi sa kanya ang totoo. At mas lalong pinagsisisihan kong sinabi ko kay Zeke ang totoo noon. Umuwi ako sa tinitirhan namin sa Hong Kong ng basang-basa ng ulan. Nag-commute lang akong pauwi. Simula makauwi ako ay hindi ako kinikibo ni James. Kinagabihan ay humiga ako sa tabi niya at yumakap. Don't. Pigil niya pero hindi ko sinunod.
Niyakap ko pa rin siya ng mahigpit mula sa kanyang likuran. I'm sorry, James. I'm sorry. Wala akong masamang intensyon. Natakot akong sabihin sa'yo dahil baka iwanan mo ko. Takot na takot akong mawala ka sa akin eh. Mahal na mahal kita. Sunod-sunod na pumata ka mga luha ko. Mas nakikita kong magiging okay ka na ama kay Lucas kaysa kay Zeke. Para sa akin, ikaw pa rin ang ama niya. Niloko mo ko, Ellie. Pinagmukha mo kong tanga. Pinaniwala mo kong anak ko si Lucas. I won't forgive you. Mas lalo akong naiyak sa sinabi niya. You don't love me now? Hindi siya nakasagot. If I don't, then why I'm still here? Impit akong umiyak sa likuran niya. Halos mabasa ang kanyang damit sa pag-iyak ko. I don't deserve his love. But it doesn't mean I can forgive you, Ellie. Tumango ako't mas hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Ang akala ko'y tuluyan siya mawawala sa akin, pero hindi ako iniwan ni James. Nanatili siya sa tabi ko sa kabila ng kasalanang nagawa ko. Ngunit pakiramdam ko, wala rin siya sa tabi ko. Lumipas ang 1 buwan, at sa mga araw na yun binabaliwala niya ako. Para bang wala ako sa paligid niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. James, mahinang boses kong tawag sa kanya. Nakatayo siya sa hardin at pinanonood ang anak naming naglalaro. Hindi siya sumagot. Yumuko ako't hindi napigilan ng mga luha ko. Ang hirap pala ng ganito. Ito na yung pinakamasakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Ang sakit-sakit na maging baliwala ako sa'yo. Ito yung kinatatakutan kong mangyari noon eh. At nararamdaman ko na ngayon. James, if you really can forgive me, please, set me free. Dahil hanggat wala kang sinasabi, mananatili akong umaasa na magiging maayos din tayo sa huli. Pero ngayong halos 1 buwan mo na akong binabaliwala. Pakisabi naman sa akin kung aasa pa ba ako. Dahil kung hindi na, iiwanan mo na ako? Tanong niya tumingin sa akin. Mariin akong pumikit at mas lalong naiyak. Hindi ko alam, James. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. At kung kaya ko ba yung gawin. Bakit, Ellie? Sa tingin mo ba ikaw lang nahihirapan sa ginagawa kong pambabaliwala sa'yo? Pinakatitigan niya ako. Kung masakit sa'yo, mas masakit to sa akin. Dahil mahal na mahal kita. At hindi ko matanggap na niloko mo ko. Sa araw-araw nasasaktan din ako. Gusto man kitang yakapin pero sa tuwing lalapit ako, naiisip kong ginawa mo. Pumatak ang mga luha mula sa malungkot niyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang lumuha. I'm sorry, James. I'm so sorry, please. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon para maitama ko lahat ng pagkakamali ko. Dahil hindi ko kaya, James. Ang sakit-sakit. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka at si Lucas sa akin. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. At sa pagkakataong yun ay niyakap niya na ako pabalik. Nagkausap kami ng maayos at nagkasundo ulit. We decided to face all our problems together. Handa na kaming harapin ang inihandang kaso ni Zeke para sa akin at sa pagbawi niya kay Lucas mula sa akin. Makalipas ang mahabang proseso ng kaso, ay nanalo ko. Nakuha ko ang custody. Hanggat hindi pa siya umiidad sa taong kaya niya nang mamili ay sa akin siya. Hindi ko naman ipinagdamot si Lucas sa kanyang dalawang ama. Lumipas din ang galit sa puso naming lahat at naging maayos na ang lahat. Hindi nagkulang si Zeke sa sustentong ipinadadala niya sa anak namin. At naging ama pa rin si James kay Lucas. Thank you, hon. Wika ko't yumakap sa kanya. Tumingin siya sa akin. For what? For everything. Especially for loving Lucas. Ngumiti siya't dinampian ng halikang noo ko. It's nothing. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dahil isa kang mabuting ama't asawa, may regalo ako sa'yo. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sofa at kinuha ang isang shopping bag para ibigay sa kanya. Ano to? You don't have to buy me anything, hon. Sige na, buksan mo.
Nakangiti kong wika sa kanya. Nagkibit balikat siya't binuksan to. Kumunot ang kanyang noo nang makitang isang pares ng sapatos pang newborn baby. What is this? Nauutal niyang tanong. Lalong lumapad ang ngiti ko. Hon? Wika niya. Mabilis niya akong niyakap ng mahigpit at bahagyang naiyak. Goodness, is this true? Am I going to be a dad? Sunod-sunod akong tumangot, niyakap siya ng pabalik. I love you, Ellie. I love you so much. Masayang masaya kami sa bagong blessing na natanggap namin. Sa sobrang excited nga namin ay 3 buwan pa lamang ang tiyan ko. Kompleto na namin ang gamit ng bata. Unisex ang lahat ng binili namin nang walang maging problema. Abala ako sa pag-ayos ng kwarto ng magiging anak namin nang tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko to. James? Wala ka ba dito sa bahay? Bakit tumatawag ka? Ang pagkakaalam ko kasi nagluluto siya sa kusina. Lumabas ka, Han. Dito ako sa labas. May binili ako para sa'yo. Sinunod kong sinabi niya. Lumabas ako ng bahay. Nandito sa compartment. Buksan mo. Wika niya. Sinunod ko na lamang ang sinabi niya kahit na medyo nagdadalawang isip ako. I opened the car compartment at nasorpresa ako nang lumipad ang maliit na mga pulang lobo. At isang banner ang nasa loob nito. Nakasulat doon ay, Will you marry me again? Tumingin ako sa kanya habang naiiyak. Ngayon ay nakaluhod siya sa harapan ko at may hawak na singsing. Hindi ko to nagawa dati, kaya gusto kong pakasalan ka ulit. Will you marry me again, Ellie? Sunod-sunod akong tumangot, tinanggap ang singsing. I love you, James. I love you too, Ellie. Thank you so much. Ikinasal kami sa isang malaking simbahan at saksi ang mga taong mahal namin. Ang araw na yun ay isa sa masasayang araw ng buhay ko. Para akong nakalutang sa mga ulap dahil sa labis na kasiyahang nararamdaman ko. Naglalakad ako pababa ng hagdan nang maramdaman ko ang pagkirot ng tiyan ko. Ah! Han, sabi ko sa'yo hintayin mo ko eh. Bakit? Tanong niya nang makita niyang nakahawak ako sa tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko eh. James, yung panumigan ko pumutok na. Hindi siya nagpanik. Hindi siya nagpanik at alam na alam niya ang kanyang gagawin. Dinala niya ako sa ospital. I love you, hon. Please be strong for our baby Elise. Tumango ako't ngumiti habang sakay na ako ng stretcher at papasok na sa loob ng emergency room. I will, hon. I love you too. Dinampian niya ng halikang noo ko. At pinanood na lamang akong ihatid ng mga nurse sa loob ng ER. Doon ako nag-labor ng mag-isa dahil dinudugo na ako. Nang malapit na akong mga nakay, itinakbo na ako sa delivery room at pinilit na isilang ang anak naming normal delivery at nagawa ko yon. Ligtas at nasa maayos na kalagayan ng anak namin. She's healthy and really beautiful. Ang problema, ang kahawig niya ay ang kanyang ama at hindi ako. Pero ayos lang dahil mahal ko naman silang lahat. Isang araw lamang ay lumabas na kami ng ospital. Tuwang-tuwa si Lucas nang makita ang bunso niyang kapatid. Wow, Mommy! Elise is so cute just like me. Can I hug her, Mommy? Umiling ako habang nakangiti. No, baby. You can't hug him yet. She's too soft now eh. But when she turned 1 year old, we will allow you to carry her, okay? Tumango si Lucas at marahang dinampian ng halik ang noo ni Elise. Biglang umiyak si Elise, kaya naman binuhat kaagad nito ni James at inihele. Nagkakwentuhan sila ni Lucas habang abala si James sa paghihele kay Elise. Habang nakaupo ako sa ibabaw ng kama, ay pinanonood ko sila. Ibang klase ang sayang nararamdaman ko habang nakikita kong kumpleto ang buong pamilya ko at masaya. Lalong-lalo na ang mag-aama ko. I don't know how to express how happy I am. Hindi ko maipaliwanag. Basta ang alam ko lang ay masayang masaya ako. Nang nakatulog na si Elise ay inihiga ito ni James sa kuna. Naupo siya sa tabi ko at mabilis na nagnakaw ng halik sa labi ko. Thank you, hon, for Elise and for making me happy every day. Wala na akong ibang mahihiling pa. Mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Ngumiti ako. Mahal na mahal din kita, James, at ang mga anak natin. Alam kong masaya siya ngayon sa nakikitang kalagayan ko, kasama ang kanyang bodyguard. Thanks, Dad. If hindi mo ako ibiniling kay James noon, baka wala akong masayang pamilya ngayon. Nakangiti kong sambit
at yumakap sa bewang ng asawa ko. Wakas,